Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue na iba. For today's video nga po, kaya pag-uusapan natin at magbibigay lang tayo ng update patungkol dito kay Doc Willie Ong. At sa mga hindi pa po nakakaalam, si Doc Willie Ong po ay lumalaban ngayon sa sakit na abdominal cancer or cancer, no? Alam naman natin na si Doc Willie Ong po ay isang doktor sa pagdating at special niya po ay specialization niya po ay sa internal organ natin or sa loob ng katawan. Pero nagkaroon po siya ng sakit sa loob mismo ng katawan. So nakakalungkot lamang pong isipin na ganito ang nangyari kay Doc Willie Ong na kahit ano pa man ang ating sabihin, napakagaling po nitong doktor. At marami po tayong natutunan about dito kay Doc Willie Ong. Pero ngayon, pag-usapan natin ano-ano nga ba ngayong mga sanhi kung bakit siya nagkaroon ng abdominal cancer. Pero ito, shoutout po muna sa may-ari ng ating panonooring video. Ito po ay hindi galing sa akin at ang sabi dito, ito pala ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng cancer si Doc Willie Ong. So panonoorin natin ang mga posibleng naging dahilan kung bakit siya nagkaroon para po maiwasan natin ang pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit. So wag na natin patagalin pa, let's go, simulan na natin at bigyan natin to ng reaction video. Let's go. Ang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Doc Willie T. Ong ay lumalaban sa karamdaman niyang sarcoma cancer. I have a large abdominal cancer. It is serious but I will fight this battle. Para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay. Ito ang teaser ng vlog ni Doc Willie. Sa kanyang YouTube channel ngayong araw na may titulong My Battle Against Cancer ay detalye niya ang 4 na araw na siyang nakakonfine sa ospital. Grabe, nakita ko lamang dito kay Doc Willie Ong, no? Sobrang payat na niya, no? Hindi natin maitatanggi na ang cancer talaga talagang pababagsakin ang resistensya mo niyan, papapayatin ka talaga niyan. Kita niyo si Doc Willie Ong, no? So sana ipag-pray natin ito dahil marami naman tong naiambag sa ating bansa, no? Pinakamaraming naiambag niya ay pagdating sa health natin, sa buong Pilipino. Oh, let's go. At nagkikimotherapy. Nauna rito ay na-admit na siya sa ibang ospital sa Maynila na inabot ng 5 araw bago nalipat sa kasalukuyang ospital sa ibang bansa. At kung saan siya ngayon at dahil okay ang pakiramdam niya, kaya naisip niyang mag-update sa sitwasyon niya ngayon. Recorded na ang video na kinunan noong August 29, Huwebes ng asawang si Doc Liza Ong. Kasi sa detalyeng kwento ni Doc Willie sa panahon ng eleksyon 2022 ay okay naman siya, pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan niya at kahit ganito ay tuloy-tuloy pa rin ang medical mission charity works niya sa iba't ibang lugar. Napansin ko April 2023 medyo hirap na akong mag-medical mission. Pag mainit ayaw ko na, hindi ko na kaya pag mainit. May hingal, pagod at paglunok ko parang ayaw na o hirap na. Kaya kung napapansin nyo yung vlogs ko na pag ang edad ay 60 at ang sintomas ng nagkakaedad ay nanghihina, nahihilo, nagmamanas, pumapayat, lumiliit ang mga muscles at ini-expect ko signs lang ng aging. At pagdating ng October 2023, wala pang 1 year ago at nag-60th birthday na ako. Senior na ako at doon na ako nakaramdam ng back pain. Matagal na akong may back pain. Napansin ko lamang kapag umiidad yung mga tao, no, dito lumalabas yung kanyang mga sakit. No, so akala siguro ni Doc Willie Ong, no, kasabi niya ay dahil sa pagtanda niya lang. Pero hindi niya alam na eto na pala, cancer na pala ito. No, ang dami niya nga pinapayo pero yung sarili niya ay hindi niya mapayuhan ng maayos. Bagaman maingat ito sa sarili, pero kapag ka ang sakit kasi walang pinipili yan. Mayaman ka man, doktor ka man, no, makapangyarihang tao ka man, kapag ka tinamaan ka po talaga ng sakit, hindi mo kaya yung pigilan. So kahit ano pang ingat mo, kahit ano pang vitamins ang tinitake mo, kung tatamaan ka, ay tatamaan ka. At kung hanggang doon na lamang yung buhay mo, no, wag naman sanang hanggang doon na lang, sana humaba pa ang buhay nito para marami pa tayong matutunan pagdating sa mga health o sa ating kalusugan, sana madagdagan pa ang buhay nito ni Doc Willie Ong. Tuloy natin. Pain pero this time, ibang sakit. Balik tanaw ni Doc Willie. Sa video ay pinakita ni Doc Willie ang mga sugat na patuyo na at bakas daw ito ng mga biopsy niya.
Biopsy sa baba at biopsy sa taas. Ito ang pinakamasakit na biopsy. Itong T10 o thoracic vertebrae. At yung part na yan ang pinakamasakit at hindi na ako makahiga sa gabi. Kapag higa ako sa gabi, sasakit ang parting iyon kaya bumili ako ng Lazy Boy. At nakakatulog ako. Pag naka-flat ako mahiga, sasakit ng 1 to 2 hours. Parang nag-spasm. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Paglalarawan ng kilalang doktor. At dahil dire-diretso ang sakit ay nagpa-ultrasound siya at blood test. Ay okay naman daw lahat, sa madaling salita, walang nakita. Pero nagtaka ako bakit ang back pain ko dati sa baba lang, bakit tumaas? Sabi ko baka nagbago ang kurba ng likod ko tapos lumubog, tapos sa taas lumobo. Sabi pa ni Doc Willie na humingi ng pasensya dahil hinihingal siyang magsalita, dahil nakakakimo raw siya habang kinukunan siya. Nakakimo ako, pero ayokong lokohin ng followers ko. Mahal ko ang followers ko, mahal ko kayo, maniwala kayo. Malumanay na sabi ni Doc Willie. Nitong August 18 or 19 raw ay nakaramdam na siya ng matinding sakit na hindi na niya kinaya kaya nagpa-admit siya sa isang ospital sa Maynila noong August 20. At dito na nabanggit ni Doc Willie na isa sa symptoms na napansin niya ay lumalaki ang tiyan niya at dahil nang hina ay humiga siya sandali at pagkatapos ay nagpatulong na bumangon ulit. Nagawa pang magbiro ni Doc Willie na pinilit ngumiti. Sabi sa akin, Doc, bakit ka masungit? Hindi ako masungit, masakit eh. Huwag niyo isiping masama ang tao. Tuloy pa, so sumakit sobra-sobra. Worst pain of my life. 10 out of 10 iiyak ka. Buong gabi walang tulog. Mula sa pag-upo sa Lazy Boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Dasal ng dasal, humihiyaw buong gabi. Saksak-saksak hinto. Saksak-saksak hinto. Hindi mo alam anong posisyon gagawin for 3 days. Akala ko bali spasm kasi walang makita sa labas. So, dinala na ako sa ospital. May mga test at doon na nakita ang mga kalaban. At ang kalaban ay wala pang pangalan ng una. Ang bukol na ito ay malaking-malaki raw, isa sa pinakamalaking bukol na nakita nila, mga 16 centimeters. So, saan ito nagtago? Bakit hindi ko nakapa? Nagtago sa harap ng gulugod, nakadikit sa puso. So, lumaki ng lumaki hanggang 16 centimeters. At hindi mo makakapa sa likod at hindi mo rin makakapa sa harap at dito lang, malaki na. So, paglaki, inipit niya ang esophagus kaya hindi na ako makalunok. Inipit na ang R3 kaya hindi ako makahinga. Inipit na nito ang inferior vena cava. Magang-maga na ang paa ko. Natanggalan na ako ng 4 na litro, pero maga pa rin, kaya ang mga dugo ko sa paa hindi na makakyat sa puso. Kaya barado na ito, barado na lahat at dahil dyan, ang akyat ng dugo ko ay sa azygos veins. Nanilaw din daw ang mga mata ni Doc Willie at medyo gumaan ang pakiramdam niya sa araw na binidyo niya ang sarili para iesplika kung ano ang nangyari sa kanya para magkasakit ng cancer. At dito nabanggit na ni Doc Willie na hindi na kayang gamutin dito sa Pilipinas. Saka ko nakwento ang mangyayari, pero hindi na kaya yung biopsy ko sa Pilipinas. I have to wait 1 week or more kasi maraming holidays. Feeling ko na mabubuhay lang ako 24 hours at tingin ko mamamatay na ako. Kaya swerte lang ako nakapunta ako rito. Nagmakaawa sa kaibigan ng isang kaibigan. Pagpunta ko rito, grabe ang isang araw. Umaga PET scan, biopsy sa tanghali. Kinabukasan may result na. 3 CT scan, 3 angios, hindi ako VIP dito. Sabi pa nung doktor, hindi siya tumatanggap ng cases eh. May nagsabi lang sa doktor na kapag binuhay mo ang taong ito, hindi lang siya ang bubuhayin mo. Marami siyang mabubuhay. Kaya ang bilis talagang focus sa buhay. Tama. Kaya kailangan mabuhay ito at madagdagan pa ng buhay itong si Doc Willie Ong kasi marami pa siyang dapat na ituro sa kagaya nating mga Pilipino. Kwento ni Doc Willie. At nalaman na yung kalaban, ang pangalan sarcoma. Very rare, very aggressive, and very big. At kaya rare dahil galing sa nerves at nagtago. Ako okay kung mabubuhay ako o hindi okay na ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagsisinungaling at hindi ko ito itatago. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress. Kaya wag kayo Teka, sa stress nakuha, bakit kaya? Tuloy natin. magbabasa ng comment sa Facebook. Na-stress ako sa mga bashers dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Grabe, yun pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang sakit. Grabe, nakakapagpa-cancer pala yung stress. Kaya kayo dyan, ingatan nyo ang sarili nyo, wag kayong magpapadala sa stress. Ito si Doc Willie Ong, kung tutusin, mayaman na to, marami na tong pera, hindi na kailangan magtrabaho. No? Pero kahit ganun yung kanyang tawag dito, kalagayan, na mayaman na siya at marami siyang pera, nai-stress pa din. Sa mga bashers, ha?
feeling ko kasi akala ko noon wala itong bashers si Doc Willie Ong. No, meron palang mga secret bashers to. Tuloy natin. Sobra kong mahal ang mga Pilipino. Sobra kong mahal ang mahihirap. O Tapos yan, mga bashers kayo. Kayo ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng ganitong sakit si Doc Willie Ong na napakabuti at napakabait na tao. No? Na wala namang ibang iniisip. Free yung mga sinasabi niyang sa vlog niya ha. Hindi siya nagpapabaya doon. Nagtuturo siya kung paano bumuti ang kalagayan ng isang tao. Paano mapanatiling maingat, no? Paano mapanatiling malusog. Pero anong ginagawa ng iba? Binabash lang siya. Nasaan ang awa ninyo doon? Kaya doon sa mga bashers, piliin nyo yung ibabash ninyo. Huwag kayong mambash ng mga taong maayos naman. Pati ba naman tong tao na to, si Doc Willie Ong, ibabash ninyo? Wala na kayong magawang tama. No? Puro mga marites lang ang alam ninyo, mambash, manira ng tao. Tuloy natin to. Kawawa naman si Doc lagi Willie nagamit Ong. ko, sambit ni Doc Willie. Samantala mabilis daw ang gamutan dahil 3 days chemo tapos maghihintay ng 3 linggo at 3 days chemo ulit. Sabi nila makakalbo ako, kaya let's pray nagagaling ako. Pero Okay. sabi ng doktor ko, itong sarcoma ay mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle dapat para gumaling. Naku, yun lang. Hindi pa pala sigurado nagagaling ito si Doc Willie Ong. Grabe, mahirap palang magkaroon ng ganitong sakit, ano? Tuloy natin. Sabi ng doktor ko, wag na ako mag-diet. Kainin ko lahat ng gusto ko tulad ng steak kasi kailangan ko ng protein, eggs. Sorry ang mga payo ko dati mag-diet, pero dapat kainin lahat ng gusto. Pero ako, hindi ako pwedeng kumain ng marami. Mababondat ako. Grabe, no, nakakaawa, ano? So that's it. First and second chemo, tatanggalin nila tubig ko. Side effect ng chemo ay hingal even without chemo. Hingal, vomiting. Lahat ng experience ko, ito ang nakita kong na-experience ng mga kababayan ko, mayaman o mahirap. Pahayag ni Doc Willie. As of now, walang binanggit si Doc Willie kung hanggang kailan siya mananatili sa ibang bansa pero humihingi siya ng panalangin na sana maging okay ang lahat. Get well. Okay, ayan. No? So, ayan. Napanood natin yung about sa sakit ni Doc Willie Ong. No? So, sana dun sa mga taong stress sa buhay, walang pera, laging malungkot, wag po kayong magpakalungkot. No, kasi yung itong ganitong sakit ay hindi pala biro, no? Sa stress na kukuha. Kaya kayo tumawa lang palagi. At payo ko lang naman dun sa mga bashers, kapag wala na mga ginagawang masama yung tao, bakit kailangan ninyong i-bash? Para saan? Para sa pagpapapansin? Yun ba? No, sobrang nakakawa. Sana ipag-pray natin ito si Doc Willie Ong. At sana maging maayos. Get well soon po, Doc Willie Ong. Marami pong nagmamahal sa inyo at marami naghihintay po na kayo ay gumaling dahil marami pa po kayong dapat na ituro sa aming mamamayang Pilipino. No, at isa lamang po din yung ating nakuhang aral dito at napulot na aral. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan. Lahat wala yan. No, kung talagang magkakasakit ka, ay magkakasakit ka. So, yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe, paki-like, and paki-share naman po ng ating mga videos. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!